Umalis nga ako ng maayos dyan, naglakad pa nga kami sa pinupuntahan namin. Hindi pa nga natatapos yung pinupuntahan namin na meeting, kaso umuwi na ako, nag-tricycle na lang ako kasi sobra talagang sakit ng pakiramdam ko. Dito nga sa part na to, talagang hindi ako makahinga, sobrang nahihirapan akong makahinga. Paano ba naman may nakasalamuha ako ng malakas mag-asog, kaya yan naasog ako. Today's mini vlog, ito nga yung mga kaganapan nung hindi pa kami umaalis. Ito nga, umaga pa lang dyan, tignan nyo naman, napaka talaga bibo ng anak ko, at ganyan talaga sila kapag may nagbibideo na ako. Nilalaro talaga nila yung camera kapag talagang nagbibideo na ako, kaya palaging sa kanila ko talaga inaharap. Ito nga sa part na to, pinabili ko muna ng bigas yung anak ko kasi nga maaga nga ako magluluto dahil pupunta nga ako sa meeting. Heto nga, dito pumasok muna ako at nakita ko yung anak ko tulog na tulog pa, kaso naman tinignan ko kung umihinga. Ewan ko ba nasanay na ako kapag nakikita ko talagang hindi gumagalaw yung anak ko kapag natutulog, chinecheck ko kung umihinga. Dito nga ay pinakita ko lang pala yung binili ko na dishwashing liquid doon sa mga nagre-refill ng dishwashing. Pagkatapos ko naman pala ayusin yung iluluto ko dyan ay magsasaing na ako, magpaparingas na nga ako. Pagkatapos ko naman palang magparingas dyan, ito nga ay nagbihis na ako, nagpabango lang pala ako. Ito yung talaga yung palagi kong binibiling pabango kasi napakabango, kasi amoy talagang chocolate. Nagsuklay lang pala ako dyan at saka lang ako naggipit at saka na tinawag yung anak ko. Kasi hindi pwedeng hindi ko isasama to kasi iiyak to at aawayin ng mga kapatid niya. Sutil pa naman yung mga kapatid niya kaya talagang hindi ko siya iniiwan. Eto nga ay pumunta na rin kami dito kila ate ko kasi nga hihintayin ko siya yung kasama ko pupunta sa meeting namin sa 4th phase. After nga ng ilang minuto dyan ay naintay ko rin yung ate ko. Paano ba naman, napakabagal niya talagang magbihis. Eto nga, dito ay medyo okay pa nga ako dyan. Naglalakad pa nga kami papunta dito sa pupuntahan namin. Medyo malayo lang nga talaga yung lalakarin namin. Eto nga, yung anak ko na daw yung magpapayong. Kinuha niya kasi sa akin yung payong kasi daw hindi siya napapayungan pag ako yung umahawak ng payong. Ito nga ay dahan-dahan talaga kami maglakad kasi hinihintay namin baka may dumaan na tricycle at makisakay kami. Fast forward na nga dyan, neto nga ay nakarating na kami at nakabili na rin ako mimeriendan kasi nga nagutom ako. Hindi pa nga kami nagalmusal na umalis dyan, kaya dyan ay kumain muna kami at nagmerienda bang hinihintay namin yung set. Hindi pa nga natatapos at hindi pa nga nag-uumpisa yung meeting namin kaso nga sobrang sama ng pakiramdam ko. Muntik na nga akong imatayin doon sa pinagmimitingan namin kaso sinabihan ko na yung ate ko na pagkuha niya ako ng motor at uuwi na ako. Halo-halo kasi yung sakit na nararamdaman ko kaya sinabihan ko na siyang uuwi na ako. Heto nga ay sobrang sakit na talaga na pakiramdam ko, hindi ako makahinga. Paano ba naman yung mga kasama ko? Ewan ko ba sino sa mga kasama kong nakausog sa akin. Sobrang lakas talagang mangusog, ay Diyos ko, para ako mamamatay sa sobrang sakit ng pakiramdam. Nung medyo okay na nga ako dyan ay na mag-aasikaso na rin ako ng kakainin namin. Eto nga ay mag-uulam lang pala ako ng mangga at may kamatis na may alamang. Salamat nga pala sa nagasug sa akin para akong mamamatay sa sobrang sakit ng pakiramdam ko. Napagastos pa nga ako sa motor kaya dyan ay salamat talaga. Sobrang lakas mo talagang mangusog. Sa susunod nga na usugin mo ko, tatadyakan na talaga kita.